Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo ba na itong linggo na ito ay Citizenship Week in Canada? Kaya yan, no? Related dyan ang ating pag-uusapan. Makikiselebrate tayo ng Citizenship Week. So, ang pag-uusapan natin, ano ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng Canadian citizenship? I know we've somewhat tackled this in previous episodes, but why not, no? Magkaroon tayo ng mas bagong updated episode tungkol dyan. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office based dyan po sa bandang Ontario. Hello, Attorney Jake. Good afternoon. Okay, yung email ni Attorney Jake, yung gumagapang dyan sa baba, ha? Bago natin isa-isahin yung nasa listahan natin, Attorney Jake, magpe-play ako ng mensahe ni Immigration, di ba? Meron tayong soundbite. Mensahe ni Immigration Minister Leyna Diab about Citizenship Week. Wala pa tong 1 minute, guys, ha? Kaya ipi-play ko na lang siya ng buo. Okay? Citizenship Week is a chance for us to celebrate. Ulitin ko. Hello, everyone. Citizenship Week is a chance for us to celebrate and reflect on what unites us as Canadians, our values, the privileges we enjoy, and the responsibilities we share. It's a time to honor the Indigenous peoples who have been here since time immemorial, and to welcome new citizens from around the world who are here to start a new life and contribute to Canada's cultural, social, and economic fabric. Diversity strengthens us, and we are fortunate to have you with us. You make our country stronger and our future brighter. I encourage all Canadians, those born here and those who came here, to celebrate our history, our culture, our diversity this week and every week. Hello, everyone. Yan. Okay. Ang gusto ko doon sa sinabi niya, yun yung topic natin ngayon, no? Let us, kumbaga, celebrate and recognize the privileges we enjoy kapag ikaw ay isang Canadian citizen. Yan ang topic natin, ano? I guess, first on our list, Attorney Jake, no? The obvious one. Yeah. Na actually, minsan ito ang main reason ng marami para kumuha ng Canadian citizen. Yan din ang reason ko. Anyway. Oo, the powerful passport. Yan. How powerful is it ba talaga? Hanggang sa mga panahon ngayon, Attorney Jake, is it among the most powerful pa rin in the world? 10 pa rin naman siya. Hindi siya yung pinaka-top, but based dito sa research ko, nasa pang 7 or 8 siya worldwide. And lagpas na nga daw siya sa US passport. Marami kasing nag-ban din sa US, parang retaliation ba. Pero yun, pang 7 or 8 siya sa ranking. Meron palang Henley Passport Index na ranking. So, nandun siya sa 7 or 8 dun sa ranking na yun. Oo. But what does it mean? No? Sabihin nung iba, no? Ano ba ito sabihin kapag makapangyarihan ang passport mo? Ibig sabihin, maraming countries na pwede kang pumunta na walang visa. Hindi ka na kailangan mag-apply ng visa, parang automatic papapasukin ka. So, base dun nga din sa research ko, 182 countries ang pwede mong puntahan kung Canadian citizen ka, may Canadian passport ka, 182 countries na hindi mo kailangan ng visa. So, andun yung malalaking countries katulad Japan, South Korea, tsaka most of Europe, Schengen, hindi mo kailangan ng visa doon. Correct. Naku, sa mga Pilipino, no? Ang hirap din, mag-a-apply ka pa ng Schengen visa, di ba? O wala na yun ngayon. Punta ka ng US anytime. Lalo na yung mga nakatira malapit sa border, katulad ko. Yeah. Napakasaya ng pakiramdam pala, no? It's so convenient. Madali. Hindi mo, passport lang kailangan. Minsan nga, kahit hindi na passport, as far as I know, kailangan mo lang i-prove. Minsan, baka nga, hindi pa naman namin. Passport. Pwede nga yata kahit driver's license or something. Anyway. Noon yun, Attorney Jake. Noon pinapayagan daw. Parang ngayon, mas kinukuha nila passport. Na sila, no? Yeah. Yeah. Okay. So again, I think that's very obvious, the strong passport. Reason number 2. Ay, may dadagdag ka pa, Attorney Jake? Wala naman. Yun nga. Yun lang din yung reason ko sa tanong. Yung passport power na yan. Kasi yun yung dramatic na change. Di ba? Alam natin, pag Pilipino, parang halos lahat ng bansang gusto mong punta, kailangan mo ng visa. So, bago siya. So, yun lang. Yan. Ito, pangalawa. I would say, ito rin ang isa sa main reasons why, for example, our kababayans would gain or would secure Canadian citizenship.
Siyempre parang mas safe na yung status mo. Alam mo naman sa channel natin, Exactly. ano, lagi natin pinag-uusapan. Kailangan well-behaved ka, pwede pa ring bawiin kahit PR. But technically, kahit citizenship, pwede pa ring bawiin yan kapag ma-prove na yan ay fraudulently. But anyway, let's talk about that. No more renewal ng iyong PR card. And Correct. relatively safe ka na ang status mo. Correct. Okay. I can just give a few examples, di ba? So, yun nga, pag nag-commit ka kasi ng crime, DUI, one of them, kumbaga napakasimple. Pwede ma-revoke yung yung PR status mo dun eh. May possibility. So, kumbaga, hindi ka pa safe kahit yun nga, PR ka, may chance pa rin na ma-revoke yun pag nag-commit ka ng crime as simple as, I mean, sa atin kasi mga Pilipino, parang yung DUI, mababa lang yun eh, parang ganon. Sa Canada, yun nga, serious sila dyan. Serious enough na pwedeng mabawi yung status mo. At so, yun, pag citizen ka na, syempre, hindi na mababawi yun. Correct. Tsaka yung residency requirement for PR halimbawa. Ano may residency requirement ba for citizenship? Para maging, walang residency. Wala. So, yun nga, kung gusto mong halimbawa, umuwi na sa Pilipinas for good, hindi ka bibilangan ng araw dun, citizen ka pa rin ng Canada. Di ba? Hindi na mawawala pagka-Canadian citizen mo. Kung mag-graduate ka na, hindi ka na nila kukwentahan ng, masyado ka na matagal dyan, marirevoke. Unlike sa PR kasi, di ba, you have to maintain that by staying in Canada in 2 years out of the past 5 years ba? Tama ba? 2 out of 5. Yeah, except na lang, no, guys, if you want to have no issues with access to healthcare, yan ang dahilan, Attorney Jay, kung bakit yung iba nagba-back and forth. Totoo yan. 6 months ba dapat? Yun yung naririnig ko, yun yung alam ko, 6 months daw. Para ma-maintain yung dito sa Ontario, OHIP, di ba? Yeah, kasi if mawala ka ng more than 6 months, parang ma-alert yung mga hospital dito eh. Healthcare mo ang Yeah. I know it. May experience kami sa family namin. You have to regain residency ng 3 months before ulit ma-activate yan. Hindi naman mawawala, no? Kailangan mo lang i-reinstate ba, kumbaga yung lang siya, residency mo. Yeah. All right. Ito naman. Nakita ko. Guys, may listahan kaming pin-repair kasi ni Attorney Jake. Consular protection abroad. Okay? Maganda ba ang assistance ng mga Canadian consulate in other countries if you get into trouble or need help abroad? We can imagine kasi may budget naman din sila. Kumbaga, yun ang purpose din naman ng mga consular services para i-assist nila yung mga nationals nila. One controversial issue nga lang yan I think napag-usapan din natin sa dual citizenship issue, kaya yung iba ayaw magpa-dual citizen kasi wala nga daw yung parang assistance ng Canada kasi sabihin ay Filipino ka naman. Humingi ka ng tulong sa Pilipinas, parang gano'n. Napag-usapan natin yun. Pero anyway, I don't want to discourage nga people to become dual citizens. Kasi nga, advocacy din natin yan. Pero anyway, nagbibigay ng consular protection or services ang Canada, syempre, sa mga nationals nila. Sa abroad. Okay. Actually, nabanggit mo na yung sunod natin na dahilan. Canadian citizenship allows you to have dual citizenship. Actually, kaya rin siya attractive, parang win-win eh. Kasi you will not be forced to give up. Oo. So, sige, expand mo ng konti, Attorney. Both si Canada, okay lang na maging Filipino citizen ka pa din. Si Philippines naman, ganun din. Okay lang sa kanya na may other nationality ka, katulad ng Canadian. So, why not advantage of that? Na inaalaw tayo ng ganun. So, yun lang. Kaya lang din, para nga sa akin, best of both worlds. Hindi na natin didiscuss ng mahaba yun kasi nga, diniscuss na natin before at saka medyo mahaba bang discussion yung mga issues about dual citizenship. Pero, para nga, at least para sa akin, personal opinion lang naman, wala or almost negligible yung cons about having dual citizenship versus yung mga benefits na meron ka kung dual citizenship. Kasi nga, best of both worlds yun eh. You have protection from 2 countries. You have the benefits from 2 countries. So, take advantage of that fact. Okay. Itong sunod, siguro para sa mga may pangarap
sumali sa politika dito sa Canada, this might be useful for you. Obviously, kapag ikaw ay Canadian citizen, una, you have the right to vote sa elections dito. And you can run for public office. Ang PR hindi pwede tumakbo, no? Kailangan talaga citizen. Correct. Hindi pwede tumakbo, hindi rin pwede bumoto. And yung iba sa atin, kahit hindi naman tatakbo, at least bumoto naman tayo. Kahit maraming maging involved naman din tayo sa kung anong nangyayari sa kapaligiran natin sa gobyerno. Pero marami na rin mga Filipino nationals na in politics dito sa Canada, di ba? Dumami pa kasi malaki din yung populasyon natin, yung 2% ng Canadians, di ba, Filipino, di ba? So malaki din yun. Visible minority nga daw tayo. So yeah, minority yes, pero very much visible tayo. So dapat talaga meron din tayong representation sa gobyerno. Right. Okay. Ito ang sunod. Interesting, might be useful for parents, no? Makikinabang ang mga anak ninyo dito. Okay, merong tinatawag na International Experience Canada that could benefit school age ba, college students ba ito? Kahit lagpas, hindi ko lang alam yung range nito. Ayun, nakalagay yata up to 35, 18 years old to 35. So yung mga nasa ganong edad, pwede sila magtrabaho sa mga major countries katulad sa Europe, most of Europe, Australia, Japan, New Zealand, mga ganong countries. Para magkaroon ng experience kung sakaling gusto nila ding masubukan, di ba, yung buhay doon. In fact, interesado siya dyan. Okay. 10-year-old ko na anak. Pero yan, yung mga parents ngayon na nakikinig, kung meron kayong mga anak na yan, nagpo-fall sa 18 years old to 35, pwede nilang i-try. Makakapagtrabaho sila sa ibang bansa, walang masyadong requirement. Kumbaga, walang lamiya. Kaya lagi nating pinag-uusapan. Kung gusto mo magtrabaho, kailangan mo ng lamiya. Walang ganong requirement. Walang added requirement na kailangan mong gawin. So kasi may reciprocity yan eh. Yung mga citizens din doon sa mga bansang yon, pwede rin sila magtrabaho dito sa Canada. Yun nga, without lamiya din. So parang kumbaga easy access to work permits in different countries kasi nga may kasunduan na yung Canada with so many. Correct. Yeah. Pero I don't think it's free. Is it for free? Hindi naman siya funded. Yung work permit aspect lang yung medyo makakatulong. Kumbaga easier yung process. Ang tawag nila nga doon yung working holiday visa. So mas madali nga yung makuha. Pero may mga processing fee for sure. So baka kailangan mo rin mag-hire ng consultant or lawyer para dyan sa process. So definitely may costs involved din. Pero at least nga, mas madali para sa kanila na makapagtrabaho abroad kung yun yung gusto nilang gawin. Okay, yung next naman sa ating list ay easier re-entry to Canada. Bakit, Attorney Jake, no? Ano ba ang the possible inconveniences kung hindi ikaw citizen tapos bumalik ka ng Canada, kunwari, PR or work permit, yung ganyan. So si citizen kasi may right talaga siya. It's a right, hindi na siya privilege. Yeah. So magkaiba kasi yung definition ng privilege at saka right. Si citizen talagang may right siyang pumasok sa Canada kasi citizen siya noon eh. Of course, hindi natin i-explain. Kumbaga, may right siya. Compared sa yung ibang status, may privilege sila, madaling i-revoke yun. Nare-revoke yun. So, and then mas madaling ang i-cancel yung privilege versus a right. And pag PR ka, minsan nga, halimbawa, nag-overstay ka doon sa Philippines, which is sometimes a common scenario. Pag nag-overstay ka doon sa Philippines, for example, nawawala yung, hindi mo na may maintain yung residency requirement nga. And minsan naglalapse na or nag-expire na yung PR card mo, which is the thing that you need para makapasok ka sa Canada. Otherwise, mag-a-apply ka pa ng PRTD, Permanent Resident Travel Document, which takes time tsaka added hassle din. So, yun lang ang kaibahan din ng permanent resident sa citizen. Pag citizen ka, wala nang mga ganong klaseng aberya, kumbaga. Okay. That is the end of our list, no? Last na yun sa ating listahan, Attorney Jake. We hope, who knows, makatulong yung episode na ito para mapaisip,
makonsider na ng mga long-time PRs if they should maybe apply for citizenship after all these years. Actually, Attorney Jake, we had an episode sometime last year. Then, yeah. Oo. I-emphasize Yung na lang kasi nga, passport, power. At saka ito, hindi natin napag-usapan pero dagdag na din natin. Sige. Parang again, personal opinion ko lang, no? Parang it's a way for us to give back din sa Canada. Kung natulungan man tayo ng Canada, gumanda yung buhay natin dito, parang yun na lang din yung way for us to give back sa Canada na naging citizen tayo ng Canada. Gusto rin ng Canada yun eh. Yun nga, kaya nga nila ino-offer yung mga ganyan eh. So isipin na lang natin na yung hindi lang ito para sa atin, parang we're also giving back to a country na nag-adapt sa atin, di ba? Parang yun lang yung gusto kong idagdag. Oo, wag na kayo yung iba kasi no na ayaw nila, una sa lahat, Attorney Jake, siguro nasi-stress sila doon sa exam na i-require. Ako din, nag-aral ako ng husto doon medyo kabado din ako kako. Hindi talaga mag-aral sa totoo. Hindi mo pwedeng hindi mo maipapasa yun kung hindi ka nag-prepare. Mahirap din. Oo, talaga, oo. So that is, I think, one thing that's discouraging people. They have to study for the exam. And number 2, they have to pay. Medyo mahal na Yeah. Parang nagtaas pa yata, almost 700 na, if I'm not mistaken. So if they're a family, how much would that be, no? Pero kung sa akin, guys, ipunin nyo na yan. For me, it's worth it, right? Bigay mo na, di ba? Parang, bigay mo na kay Canada yon kung gumanda naman nga ang buhay mo dito sa Canada, di ba? Parang in-adapt nila tayo, hinayaan nila tayo magtrabaho, etc. May mga privileges din tayo. What 630, di ba? Bigay mo na kay Canada yon, di ba? Parang ganyan. Tsaka, sa totoo lang, nung ako ay PR pa, di ba? Tawid kami ng tawid pa, Detroit. Nagtaas na rin yung parang fee na kailangan mo bayaran eh. Ano tawag doon sa fee na yun? Yung dati, $6 lang. Pag i-update mo yung fingerprints mo, yung ganyan. Oh, I see. Ngayon, 40 na. Okay. Paano pamilya ko yun ng PR? 40 times ganyan. O, nakasabihin mo ng mahigit 100 ka sa isang trip. Diba? Tapos next trip. Kaya, ayan, magbayad na lang kayo ng citizenship. At least forever na yun. Wala kayong babayaran. Ayun na nga eh. But, before we end, Attorney Jake, yung issue na being PR forever. Okay? Ito yung actually title nung last episode natin dito last year eh. It's not bad. It's not illegal. Pwede naman maging PR forever din. Kung talagang ayaw nilang maging citizen, ano ba? Ano bang rule dyan? Wala naman. I mean, we respect that. I mean, may ganun talaga na, kahit nga ako, na-mention ko rin last time na parang may pigil din sa akin eh, na maging citizen ng ibang bansa. Parang somehow, parang hindi ko magawa eh, kasi yun nga, Pilipino ako, doon ako pinanganak. Tinan mo yung kutis ko, brown, parang Pilipino. Tapos ngayon, magiging ibang yung citizenship ko. Parang may something yun sa akin. So, I can understand kung may mga tao na ganun din yung iniisip nila. At some point, nagbago na lang din yung isip ko kasi nga, kung sakaling, may pamilya ako, di ba, tatawid kami. Ako lang yung may iwan kasi ako Pilipino, sila lahat Canadian. Parang hindi na yata okay yan. So, yun lang naman din yung ano. But legally, Attorney Jake, they will not get into trouble by just being PR here for like 2 decades or what? Of course not. Walang. Oo. Okay. So that is it. If you have other questions about securing Canadian citizenship and other related topics, put them down there in the comment section. Again, Citizenship Week ngayon, kaya ito, nagpasok tayo, at least may isa tayong episode celebrating itong value ng Canadian citizenship, ng Canadian passport. Thank you so much, Attorney Jake, as always. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye!